Ay, eto na, kabibig ang ating libak-libak for today. Grabe, kabibig. Hindi makakawala itong apat na ex-marines. Apat na ex na, ano ba, yung mga ex-sundalong bumaliktad. Kung akala nila yung pag-recant nila ay isang success. Kasi aside from naka 25 million sila, isa-isa, wow, grabe ha. 25 times 4, ilan ba? 100 million. Grabe. Yaman nyo. Pero yung pera na yan, iisipin nyo, pera yan ng taong bayan. Pinangbabayad sa inyo. Hindi ba kayo nakakonsensya? Pinapakain nyo sa inyong pamilya. Pera ng taong bayan. Tapos, ang proud nyo. Oh, kabibig, ito oh. Nalantad na ang pagmumukha ng apat na ex-marines, apat na ex-sundalong nag-recant. Nako, ito pala yung mga taong gahaman sa pera. Ay, ito kabibig ha. Kung akala ninyo makakawala kayo at hindi kayo makakasuhan, excuse me. Sabi ni Boyeng Rimulya, ito ha, ang apat na ex-sundalong bumaliktad, kakasuhan bilang co-accused ayon kay Ombudsman Rimulya. O yan na ang sinasabi natin. Yan na ang sinasabi natin. Ang bilis ng karma. 'Di ba? Ang bilis ng karma. Kung akala nyo makakaligtas kayo, kung akala nyo this is already free, I'm free and I have a lot of money, excuse me, kakasuhan kayo. Oo, kasama kayo ni Martin Romualdez sa selda. Kung akala nyo this is really is it, mayaman na kami, hindi. Sabi ni Boyeng, oh, they will be charged. They will be charged as part of the accused. Nako, yan na. Kapag hindi sila tumistigo, edi ita-charge namin sila. Co-accused na sila. O, diba? Si Zaldico, accused yan. Si Martin Romualdez, accused yan. Yung apat, co-accused. Naku! Yan ang nga sinasabi natin. Akala nyo nag-party-party na kayo. Hindi pala. Mas lalong madidiin kayo. At mas lalong swak na swat ang kulungan para sa inyo. Diba? Yung 14, titistigo yan. Laban din sa inyo. Diba? Na nag-recant kayo kasi nabayaran kayo o kumagat kayo sa pain. O yan na. Accessories after the act, covering up, pinagtatakpan nila. Halak ko! Ang dami palang kaso nyo. Kung akala nyo na goodbye na kayo, hindi pala. Mas lalong dadami ang kaso nyo. O yan ko. Sabi dito, oh, they will be charged. Oh, that's natural. That's natural kasi nga, kaya nga hindi sila charge kasi nga tumistigo sila. Oh, di ba? Yung 14 na ex-marines, hindi sila kakasuhan kasi tumistigo sila laban kay Martin. Itong apat na ito, yung 14 ha, safe na safe yon. Kasi tumistigo sila laban kay Martin. Pero itong apat na ito na nag-recant, sila ang mga co-accused. Kakasuhan sila. Oh, di ba? Oh, ito oh. Pag hindi sila tumistigo, i-charge namin sila. Co-accused sila. Posible rin umano maituring ng ang apat na accessories after the act. Covering up, pinatatakpan nila. Iginiit din ni Rimulya na hindi otomatikong napawalang bisa ang recantation, ang kanilang mga naunang salaysay at maari silang iharap bilang hostile witnesses sa mga susunod na proceedings. O yan na ang sinasabi natin. Ang apat na bumawi sa kanilang mga naunang salaysay ay sina Rosebert Upan, Cecilio Laroder Jr., Benny Bolontate, at Bernard Tubi. Ay, sa kanilang recantations, itinanggi nila na
ang ilang mga naunang aligasyon at naghayag ng mga paratang laban sa kanila ng dating abogado na si Atty. Levi Baligod. Mga aligasyon, itinanggi naman ni Atty. Baligod. Yan ang sinasabi natin, kabibig. Hindi kayo makakawala sa istorya na to. Oo. At nalantan. Si Kuan pa si itong si ano ha? Itong si Bernard Tubey, di ba? Napakatapang niya nung nagpa-press con sila, pero agad pumiyok dahil sa 25 million. Oh, naka pa. Yun nga ang sinasabi natin. Hindi nyo hawak ang panahon. Bilis talaga ng karma ninyo. E di, ang tawag dito, kita-kita kayo ni Martin sa sa kulungan kung matutuloy. Paano yan? Anong gagawin natin yan? Totohanin kaya ni Boyeng Remulla yung mga sinasabi niya na magiging co-accused itong apat na ito? And the same time, posible silang maging accessories after the act. Ang daming kaso. Di ba? Ang gulo-gulo, ang daming kaso. So, yan nga ang sinasabi natin, kapipi. Yung nagmamadaling yumaman, yung parang walang paninindigan, yung parang ang feeling nila, bahala na, sasakay na tayo, pera natin to. O, ito, napakita na ang pagmumukha. Isinapubliko na ang mga larawan ng apat na dating sundalo na kabilang sa Brave A-Team at nag-recant sa kanilang mga anumang naunang salaysay na kaugnay ng maleta delivery scheme. Kinilala ang apat na sina Rosbert Waupan, Cecilio Larodin Jr., Benny Bulantati at Bernard Tubey. So, parang nakakahiya sa pamilya nito, no? Ewan ko, baka sa pangangailangan, nasilaw sa pera, baka naisip nila, ano to, pera na to. Ito na yung hinahanap naming kaginhawaan sa buhay. Pero ang iisipin din nyo ba, yung integridad nyo, yung pangalan ng pamilya nyo, yung mga anak nyo, yung pamilya nyo. Diba? So, ito ay mas lalong tatatak sa isip ng mga tao. Kasi nung una, maraming proud sa mga ginawa nyo. Tinatawag pa yung The Brave 18. Pero ngayon parang kayo na ang mga tumiklop at mukhang perang apat. Diba? Kawawa yung mga anak nyo. Well, iba't ibang tao, iba't ibang desisyon sa buhay, baka napuno na sila, baka hindi na kaya yung mga nangyayari, naisip nila na maging ligtas sila kapag tumanggap sila ng 25 million. Baka aside from 25 million, meron pang another conditions. Paano yan? Ipapakukulong kayo ni Boyeng Remulla. Kasama kayo ni Martin Romualdez. O ito si Boyeng, panoorin nyo. The counter affidavits are there for us to use. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be incorporated. Okay. So does it weaken or strengthen your case against the speaker? Actually, neither. It doesn't weaken or strengthen. But of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Can we elaborate, please? They're making people lie. Who's making people like? Kami, kaya namin takutin ang Marines. Tatakutin namin sila. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila. Paano sila ba takutin? Di ba? You're offering them security and people here are present. We're there when the Marines, may naka-80 pa, may tumatawa pa ka. May kinikilig pa ka habang bumipirma eh. Tuwan-tuwa eh. Oh. Sir, doon daw po sa public 25 million. Nagpasilaw kayo sa ganyang halaga. Napakakunting pera lang yan, mga kapatid. Mga kasama ko sa Marines. Dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalabang ngayon. para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo
may kalalagyan din kayo balang araw. Yun. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, sir. Wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasamahan yung apat? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila, minsan in-off nila yung cellphone. So yun palang naramdaman namin, pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa na lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanuhol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at pagpalit ng kanilang mga mahihindigan. Tapos bilang isang beses yan na nakatid sila. Ito yung pangatlo na to eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay attorney dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na talaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos nagpa-press con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Yan ang katotohanan. Kaya siguro Panginoon na lang siguro mag-ano sa kanila. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sambayan ng Pilipino na umaasa sa 18 ex-Marines. Ngayon 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Sir, excuse, pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na marin? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Wopan, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend or yung mga sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan. Mark Bunagan. Si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Colonel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinost ni Trillanes na wala na raw kaso ang apat na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga, at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuot sa kanila. Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi po nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levy Baligod, kasama po yung kanyang asawa, na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po ma'am, yung sinasabi nilang promeso ni Senator ni Baligod, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila,
lalong-lalo kay Atty. Baligon upang mailahad ang katotohanan na lantarang korupsyon na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligon ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungalingan po yan. Puro po sinungaling mga yan. Payaran po yung apat na yan. Palilima po sila. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo pa yung tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo lumaban tayo sa bayan. Nagserbisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-halongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nilang sabihin hindi ka rin Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you po. Ay, kain daw kayo. Hinindigan. O yun na nga mga kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. O ikaw, ano ang yung reaction hanggil dito? Tama lang ba na ikulong itong apat na to? Tama lang ba na kinarma na sila agad-agad? O comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe no? Pera, sila yung unang nagbulgar na yung pera ng taong bayan ay kinurakot ng mga politiko. Pero itong apat na ito, kurakot din pala. Mukhang pera din pala. Being a maleta gang becomes the maleta owners. Ano ba? Bye everyone. See you next time.